Hello, what's up? This is Scott Man back again for another video. Ang pag-uusapan natin is the Nothing Phone 2A detalyadong review. Okay? By the way, this is Nothing Phone 2A Special Edition. Kung di nyo napanood yung aking unboxing. So this is the Special Edition. This is officially released from the Philippines. May NTC po tayo na sticker. So ito po yung box. May unboxing video tayo nito and may initial test na po doon. Baka hindi nyo pa napapanood. Ini-inform ko lang po kayo. But this one, the detalyadong review na po tayo. So although this is the Nothing Phone 2A Special Edition, this is still a Nothing Phone 2A regular version pa rin na detalyadong review. Since itsura lang naman po na iba, same pa rin po ng specs sa normal or regular na Nothing Phone 2A, which is the, I believe, and asan yung white? Yan, white. So sold out yung white. Yun. Inform ko na rin kayo, yung price po niya is 18,890, yung 8GB, 128GB storage yan. And itong binili natin, 12GB, 256GB storage naman is 20,990 or 21,000 pesos. So again, kung okay lang sa inyo, 8GB, 128GB, price starts at 18,900 pesos. Okay? So yun. Iwan ko yung mga official link sa video description para hindi po kayo ma-scam at legit po na mga units ang mabili nyo. Okay? Use my link sa video description or iwan ko dyan sa pinned comments. Okay? Now, sabi ko na yung price, lipat muna tayo sa kanyang specs. Okay. Ito po ang kanyang specs. This is currently running on Android 14. Yes. Android 14 na po ito. Nothing OS 2.5.6. So, simula nung na-unbox ko siya hanggang ngayon, meron tayong natanggap na dalawang updates. Slightly major updates kasi may mga improvements tayong nakuha. Maganda po ang kanya mga software updates. Talagang naka-specify kung ano yung mga babaguhin, bago i-fix or idadagdag na features. Solid ang ganda. Anyway, ito po ay may chipset na MediaTek Dimensity 7200 Pro. That's 4nm up to 2.8 GHz na clock speed. GPU niya is Mali G610 MC4 GPU. That's quad-core na GPU, octa-core na CPU. Pwede nyo na pong i-pause ang video kung gusto nyo pang basahin tong specs na to. And also, gusto ko lang i-shoutout si Bunker. Ito po ang tropa kong si Gilbert de la Cruz. Shoutout po sa'yo, Bunker, kasi dahil sa kanya po, nabili ko tong Nothing Phone 2A Special Edition. Nagmamadali kasi ako kasi una, tinaray ko sa Digital Walker, naubusan agad ako after one day lang. And kulang ang pera ko talaga nun. So, to the rescue po si Gilbert de la Cruz, ang aking tropa, si Bunker. Yun, nabili ko siya, naabutan ko. And actually, pagkabili ko, pagka-add to cart ko, biglang na sold out. That means, yung huling unit na yon, ako na yung nakabili sa Nothing Phone 2A na Lazada store. Hindi na talaga ako nakabili sa Digital Walker. Nothing Phone 2A Lazada store na ako nakabili. So anyway, and currently, available na lang yata nila dun is black. Wala na rin yung white. Even the white, ubos na rin. Ang bilis magkaubusan po. Again, thank you kay Bunker, kay Gilbert de la Cruz. Maasahan ka talaga all the time. Move on na tayo sa actual na detalyadong review. So yun, performance na agad tayo para alam ko naman na karamihan sa inyo yun ang tinitingnan pero this one kasi hindi ito gaming phone, never advertised as gaming phone, so I never treated this as a gaming phone. Hindi ko siya tinratong gaming phone. Tinrato ko siya as parang jack of all trades talaga. But anyway, mamaya malalaman nyo kung bakit yun ang sinasabi ko. AnTuTu score. So sa mga nakapanood po ng unboxing, ito po ang naging score niya, 646,733. So sabi ko, ang baba. Hindi makatarungan. Parang hindi ito yung nakita ko sa mga nauna na mga review. So what I did, after a week, kasi may nag-tip sa akin na mag-i-improve daw performance niya after siyang gamitin. So, after a week, to my surprise, tinaray ko siya ulit sa AnTuTu and umabot na nga siya ng 727,000. That's actually 30,000 na jump sa CPU performance. Good job. And then, mga iba pang jump dito sa RAM, sa memory, at saka sa user experience. So, good job. Ang laki ng in-improve. After a week na ginamit ko siya. 727,000 para sa akin is yun dapat talaga. Good job. And ang translation naman nito sa actual na gaming, siyempre, Call of Duty Mobile, naka-default po siya sa very high and max settings. Pero tinry ko siya sa low graphics lang and max FPS. At doon nakakuha tayo, ito yung best settings niya sa Call of Duty Mobile. Nakakuha tayo ng 37 to 38 degrees Celsius in 30 minutes na naglalaro ng 55 to 60 FPS. Okay? So papakita ko lang sa inyo yung actual din mismo na record. Yun. So Call of Duty Mobile, ayan. So 46 ang average FPS niya and napapansin nyo, ayan. So medyo straight sana tayo, may konting jump. Ito ay mga loading area. So basically this is 60 FPS
mostly stable. Okay? So, that's the Call of Duty Mobile. Again, this is not marketed as gaming phone. So, please, wag nyo expect na gaming phone ito. Pero, in fairness, hindi nga lang flagship level, pero merong ibubuga ang kanyang performance. Now, lipat tayo sa Genshin Impact. Tinat natin siya sa medium graphics and 60 FPS sa umpisa. Kaso nga lang, frame drops talaga. Hindi niya kaya yung medium graphics. So, again, not gaming phone. Pero, nilipat natin siya sa low settings and 60 FPS. Nakakuha tayo ng fluctuation sa 30 to 50 FPS. Ang laki nun 30 to 50 FPS na fluctuation. 41 degrees Celsius. So yun, papansin nyo, 44 FPS ang nakuha nating average. Then ito po yung kanya performance. Medyo may konting sayaw pero at least minor lang po yung dips. Pero yeah, masayaw pa rin. Maraming cha-cha-cha. Again, not a gaming phone. Now, lipat naman tayo sa Mobile Legends. Sa Mobile Legends, super FPS lang po ang max na nakuha natin and ultra graphics. Temperature na nakuha natin actually is 39 to 40 degrees Celsius. Not bad. Okay na okay. And nagpa-fluctuate po yung performance from 55 to 60 FPS. Papakita ko na lang din sa inyo. Kunin natin yung pinakamatagal na laro. Ito, 56 FPS. Kung papansin nyo, direct linya pa lang is, yung guhit pa lang is talagang stable. So, kung Mobile Legends player lang kayo, okay lang sa inyong 60 FPS, which is, I believe, okay na okay naman, smooth na 60 FPS. Hindi po kayo bibiguin nating phone 2A sa Mobile Legends lang, okay? Now, lipat naman tayo sa PUBG Mobile. Sa PUBG Mobile, sinet natin siya sa smooth graphics and extreme FPS. Nakakuha tayo ng 50 to 60 FPS na performance. And magaan sa kanya, 37 degrees Celsius lang. So, ito yon. Napin natin yung pinakamahabang laro. Ito, 30 minutes. Yun, 54 FPS po yung pinaka-average niya. And then, kita nyo naman, diretso lang siya sa 60 FPS. So, sisiw po sa kanya ang PUBG Mobile. So, PUBG Mobile again, good job. Now, lipat naman tayo sa solo leveling. So, default is high graphics. Sinet ko na sa 60 FPS. Okay? And actually, nagpa-fluctuate yung performance niya from 30 to even 60 FPS. Pero in fairness naman sa performance, 39 to 40 degrees Celsius. So, papakita ko lang sa inyo. Ito yung pinaka-hababang laro. So, yun. Ito ay download to. So, huwag niyong pansinin ito. And then, ito na talaga yung 60 FPS. Dito talaga tayo naglaro. And may konting fluctuation. So, medyo mabigat sa kanya yung solo leveling. So, again, not a gaming phone. Pero hindi naman siya kulela talaga. Okay din, may ibubuga. Hindi nga lang impressive yung ibubuga niya. So, yun. Also, I would recommend kung ang nabili nyo rin naman ay 12GB na RAM is i-off nyo na lang yung extended RAM. Grabe, ang laki po ng difference sa improvement sa battery kapag in-off nyo yung extended RAM. So, dito po yun. Punta kayo ng settings and then system. Pagpasok nyo yung system na dito yung RAM booster, papansin nyo in-off ko. Ang laki po na in-improve nyo sa battery from nag-average ako ng 1.5 day to even almost 2 days na. So, yeah. Pero kung 8GB RAM lang yung nabili nyo na version, siguro i-on nyo hanggang 2GB, pwede na. Max 4GB, but 2GB, okay na yun. Nakakuha kayo ng 10GB in total. Pero yun, again, kung 12GB na yung RAM nyo, off nyo na yung RAM booster. No need na gumamit ng extended RAM. Mas makakatipid po kayo sa battery kasi hindi laging naka-active yung internal storage kapag ganong setup. Okay? Now, lipat naman tayo sa camera. Sa camera po, meron tayong dalawang 50 megapixel. Wala pong basurang camera dito. Para yung 50 megapixel main, wide po siya. And then, second 50 megapixel, ultra wide naman. Okay? So, meron po itong OIS. And yes, legit po yung OIS niya. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Sa front naman, meron tayong 32 megapixel na camera. Dito, meron lang tayong EIS. Now, papakita ko sa inyo yung mga pictures. So, mapapansin nyo, very decent naman actually. And, at times, may mga times na impressive siya, may mga times na meh, ganon. And meron siyang inconsistencies pagdating sa color palette. Minsan warm, minsan cool, minsan balanced naman. Tapos may mga times, lalo sa tanghaling tapat, yung kuha ko sa Robinson siya tayo, na sobrang dark ng mga scenes. Yung highlights niya at yung HDR hindi masyadong nabibigyan ng emphasis. Basta mga kuha sa rear camera, very good naman para sa akin. Not really flagship level na very good, pero very good na rin para sa akin sa kuha niya sa price tag niya na 21,000 pesos. Not bad na rin. So, papakita ko lang sa inyo dyan sa screen. Yan. So, basically, yung mga pictures, good for social media, hindi na kayo bibiguin. Okay, konting kuting-ting na lang siguro, okay na rin yun. Now, lipat tayo sa video recording. So, this camera has 4K video recording up to 30 FPS lang. Okay, it's not the best, pero okay, meron siyang 30 FPS na 4K. And kapag dyan kayo nag-record, meron na po siyang stabilization. Ayan, papakita ko sa inyo sa screen. Ito po ang 4K resolution. In fairness, naglalakad po tayo ha.
stable nga siya. Hindi nga lang iPhone stable, pero stable, hindi nakakahilo sa mata. So okay naman. And para sa akin panalo na to, at least 4K resolution is may OIS talaga. Kamusta po ang microphone? So again, 4K at 30 fps. Yeah, may OIS talaga siya. Kino-confirm ko lang. Kaya dalawang video yung kinuha ko para 4K at 30 fps. Ang stable, yeah. Stable, pero not super stable talaga. But stable, very usable na po ito. Kung gagamitin nyo for while walking, nag-vlogging kayo, pwede na. Hindi na masama. I think sulit na rin ito. No? Oh. I'll try my best na hindi masyado maapektuhan ng lakad ko. Yung uga, okay na. Masasabing hindi na siya nakakahilo sa mata, pero not flagship level stabilized. Stabilized. Kamusta yung mic? Ito naman ang stabilization ng 1080p at 30 fps. Halos same lang din ng 4K. So I'll go for 4K na lang. Yun nga lang, siyempre 4K resolution is para sa mga gusto mo talaga ng sobrang linaw. Try ko sa 1080p at 60. So ito naman ang 1080p at 60. Okay, stabilized din ha. Kung gusto mo mag 60 fps at 1080p resolution, 60 fps ha. This is good. Again, walking, kamay lang gamit natin. At pa do, ganda ng kulay blue ng ano. So maganda yung HDR ng rear cam, pero yung front cam medyo sablay. So this is good. Kamusta ulit yung microphone? Ito naman yung kanyang 1080p at 60 fps. Mukhang may OIS din to, or at least EIS. Mukhang stabilize. Stabilize, no? Yeah. Kamusta naman yung microphone? Stretch ng kamay ko. Kamusta naman? Natin kung exposure ng langit. Ang taas ng exposure. Taas ng exposure, no? Pero malinaw ako as a subject. Yung background ko ang mataas ang exposure. So ito ay turned on HDR. Highly exposed pa rin. Puti na lang yung background. So yeah, maganda yung front sa subject, pero in terms of background, highly exposed yung kahit off or on yung HDR. So kung mapapansin nyo, from 4K to 1080p 60 to 1080p 30, lahat po may stabilization. Hindi na po kayo lugi dito. So emphasis ko lang, although nabanggit ko na dun sa camera, while stable po yung kanya mga kuha, hindi po siya iPhone level, okay? And considering naman sa price, syempre mahirap na maikumpara na yan sa iPhone. Sulit na to kung ganyan naman ka smooth ang mga kuha. Not the best, not flagship level na stabilization, but okay na sa akin yun. And sa front camera, although 1080p at 60 fps lang yung max, meron din siyang EIS and hindi siya masakit sa mata or nakakahilo na kuha. Even if naglalakad ka habang nagvi-video, pwede na po ito. Alright? So pagdating sa mga kuha, from pictures to videos, okay na okay. Not flagship level okay, pero okay na rin. Okay? Ang dami kong okay pero yun, may gusto lang akong punahin dito sa part na to, sa camera pa rin, okay? So, kung mapapansin nyo, wala na po dito yung Google Photos. Why? Papakita ko sa inyo sample ha. Install muna natin yung Google Photos. Yan, enable lang pala natin. So, isa sa mga issue ng nating phone 2A, I'm not sure kung same problem din sa nating phone 2 and nating phone 1, wala po silang sariling gallery app. Dahil nga stock Android ito, umaasa po siya sa Google Photos na gallery para makapag-open ng mga images. So, kapag ginagamit po ang camera, kumuha tayo ng picture, yun, and then open natin, may ganitong loading. Ang tagal, processing pa rin, ang tagal, uy, yun na. Iyon, saka pa lang natapos. Ang tagal. Nakita nyo gano'ng tagal? Mabot yata ng, 20 seconds? Ganun po katagal. So, isa yun sa mga problem, and chinek ko na sa mga forum, same issue. Ang bagal po talaga mag-process ng Google Photos na app. So what I did, nag-experiment ako, nag-test ako siguro mga 20 plus na mga gallery apps sa Google Play Store, and isa lang yung best na nagamit ko na nag-improve. Okay, hindi na fix yung pinaka-issue, pero nag-improve po yung performance pagdating sa ganitong pagkuha. What you can do, or what you should do, is uninstall nyo po or disable nyo yung Google Photos. So na yun. Google Photos, App Info, Force Tap, Disable.
Okay? And then, i-install nyo po ang Google Gallery app. Yan, ito. Ito po, yan. Natuklasan ko lang siya. Tinest ko yung time ng paglo-loading, so on and so forth. Ito na yung best, okay? Hindi po ma-fix na instant yung pag-view ng camera, pero ang laki po ng improvement pagdating sa paglo-loading time. Kanina nakita nyo, 20 seconds, di ba? This one, ito lang yung i-open nyo, okay? Install nyo yan. Again, that's Google Gallery. So, Google pa rin naman. And then now, open tayo. Kuha na natin. Iba naman, baka sabihin nyo, no? Kasi ito yung kuha sa Google Photos. Now, we will use the Google Gallery app naman. Okay, so, click. 1, 2, 3. Now, pwede mo na siyang i-open. Diba? Compare sa 20 seconds kanina, naging 3 seconds na lang yung hihintayin ko. Kapag in-open mo kasi siya agad, instant. Tanggalin naman natin. Ibaguhin natin yung pwesto para makita nyo yung difference. Pag in-open ko siya na instant, hindi ko agad siya makikita kasi. So, maghihintay ka ng 3 seconds. Yeah, mayroon pa rin loading time pero at least improvement na yun compare sa Google Photos na problem. So, click, open. Pansin nyo, yung pa rin yung kanina, yung nauna. Saka pa lang siya ano. Ang gagawin nyo, i-swipe nyo pa kaliwa, saka pa lang kasi siya maglo-loading. So, best time is around 3 seconds. Okay? Now, lipat natin to. Dito naman sa mas malapit. Para makita nyo lang yung difference. Okay? Now, click tayo. Again. 1, 2, 3. Saka mo i-open. See? Wala yung loading time na 20 seconds. So, yun ang pinaka matutulong ko sa community ng nating phone 2A is to use the Google Gallery instead. Yeah, na-test ko na po. Don't get me wrong. Na-test ko na po yung ibang mga gallery apps sa Google Play Store na available. This one is by far the best na experience or at least na fix. Okay? No, more on remedy lang to. Hindi talaga siya fix. I would still hope na gumawa si nating phone 2A na sarili niyang native na gallery app, not this Google kasi mayroon talagang delay. But if you want improvement, just install this, use the Google Gallery app. And napakaliit lang po nito na app. Upon installation yata around 15 MB and after nga nagkaroon na siya ng storage cache 54 MB na syempre kasi nakapag-create na siya ng mga thumbnail so tumaas na pero magaan lang po kasi siya. Again, that's big improvement po kapag Google Gallery ang ginamit. Mabalik na rin natin kasi wala pong cut ng video. Again, 1, 2, 3. See? Wala yung loading na napakatagal. Okay? So yun. I hope makatulong ito sa community na nating phone 2 sa mga naghahanap ng fix. Ito po yung marirecommend kong fix sa inyo sa ngayon. Okay? So yun. Yun po ang sa camera. Lipat naman tayo sa build and design. So para sa akin, bibigyan ko lang siya ng verdict siguro ng 9 out of 10. Yeah, almost perfect na. Alam mo kung anong nakulangan sa akin? Mas marami pa sanang LED. Yeah, nakukulangan na ako sa LED niya. Pero okay na yan. Siguro naman pag masyado na maraming LED kasi is malakas na sa battery. Siguro hindi lang puti. Yun lang siguro ang kulang din. Hindi lang puti na kulay. Pwede rin palitan sana ng kulay like red. Kasi favorite ko red. Or blue or cyan or yellow. Kung gusto mo lang ba maiba. But still, maganda pa rin naman siya overall. So, hindi ko lang siya bibigyan ng perfect design. So, like I said, solid to. And doon sa unboxing, sabi ko, dalawa lang ang camera niya. Ditong noise cancellation sa taas and then meron sa baba. Meron po pala siyang pangatlong microphone. Para rin siyang Samsung at iPhone. Meron siyang parang zoom microphone. Ito, kung saan nakatutok yung camera, mas pinaprioritize niya na manggaling doon ang audio kapag ka nag-video recording ka. So, kung mapapansin niyo, meron din si iPhone ito. Ayun, si iPhone, meron din siyang ganun. Parang zoom microphone. Yeah. And then meron din po ang Samsung ko na ganito and I think sa mga high-end meron talagang ganito. Itong microphone na to, pangatlong microphone na malapit sa camera. Good for video recording para mas ma-enhance yung audio kung saan nakatapat yung camera. And then flash pala yun nandun and other stuff. And nung research ko, hindi pala siya made in China. This is made in India and designed sa London, England. Okay? So just so you know, hindi po ito China phone. This is actually UK phone. Yeah. Part ng UK yung England, diba? Correct me na lang kung mali ako. So, yun. Likod is plastic. Base sa website nila, gawa po ito lahat sa recycled material. Yung mga tira-tirang plastic ng nating phone Ear, nating phone 2, nating phone 1. Dito po nila. So, basically, this is basura, recycled basura material. And binuo nila dito. That is why sobrang gaan din niya actually. Sanay kasi ako sa iPhone na mabigat, sa mga Samsung units na mabibigat, kahit paano. Lalo na to kasi stainless steel po ang frame nito. And this one, paglipat ko rito, ang gaan. Feeling ko parang laruan lang.
I'm not saying na pangit siya, but yun nga lang, malaki lang yung difference nung gaan niya. Biglang, ang gaan, para tuloy ako may hawak na laro ang cellphone. Kasi so far, sa ngayon, talagang nagagamit ko siya. Pero, hindi ko to magiging main smartphone malamang. Kasi trip din siya ng family member, so, yeah, mapupunta to sa family member, malamang hindi akong gumamit ito. And siguro bibili na lang ako ng another Nothing Phone 2A, yung puti na lang. Baka hindi na ito. I don't know. kung mapapakiusapan ko yung family member, sana na akin na lang to, sa kanya na lang yung puti. I really don't know. Let's see. Pag nakita nyo to, malamang nagwagi ako na sa akin napunta. Pero yun, talagang mapapabili ako ng another one, yung puti. Kasi nagustuhan ko yung experience ko rito actually sa Nothing Phone 2A. May spoiler na kayo, wala pa yung verdict. Anyway, balik tayo sa materials. Again, plastic lang po ito, hindi glass, plastic frame, tapos Corning Gorilla Glass 5 po yung kanyang display. Okay? Now, speaking of display, this has 6.7-inch flexible AMOLED at Full HD, 1080p po ang resolution niya. Meron siyang 120Hz screen refresh rate. So, papakita ko lang sa inyo saglit yung kanyang display settings para may idea kayo. Yun. So, yun. Meron tayo adaptive brightness, status bar, kung anong gusto mo na nag-show lang sa status bar mo, display size and text. So, pwede mong baguhin yung density ng display at text. Okay? Font size, display, bold, kung gusto mo i-bold, kung medyo malabo mata mo, and pwede mong palaki yung font size para sa mga matatanda na dyan na gumagamit. Pwede po. So, balik tayo sa normal lang na size. And then, meron tayong refresh rate. Meron tayong dynamic, high, standard. So, the whole time na ginamit natin itong review, naka-high lang po siya 120Hz screen refresh rate. Kung makikita nyo na nag-60Hz yan, hindi po ako ang gumawa nun. Yun ay matic na adjustment ng Nothing Phone OS, okay? Hindi po ako nag-adjust nun. Basta ako sinet ko siya all this time sa 120Hz screen refresh rate. And yes, 120Hz screen refresh rate din yung settings nung nag-battery test ako, actually. Hindi ko pa napapakita yung battery. No? Binibigyan ko na kayo ng isipin. Yun. Anyway, ang brightness po niya is umaabot ng 700 to 1,300 nits. So, okay po ito sa labas. Pwede pong gamitin. Malinaw po. Very viewable po. Solid. Supported din po niya ang always on display kasi nga po AMOLED ito. So, yeah, supported niya ang always on display. Kung mapapansin nyo, ang screen actually medyo wide siya sa normal na mga smartphone, usual na smartphone. So, isa sa mga kinatutuwaan ko siguro sa display niya is parang medyo wide siya na parang sinaunang style. Hindi siya yung masyadong tall na design. Medyo wide siya. I don't know kung ako lang nakapansin nun, pero yun nga. And of course, 250Hz touch sampling rate supported po niya. Yes. Hindi mataas kasi nga hindi ito gaming phone. Supported din niya hanggang 10 multi-touch, and actually napakaganda po ng kanyang detection ng multi-touch. Very good. Hindi po pumapalya dito ang multi-touch niya. And supported po niya ang Netflix Widevine Level 1. And yes, yan ipapakita ko sa inyo sa screen. Supported niya hanggang 1080p. Pero wala po siyang HDR support sa Netflix. Pero hindi na masama yan. Basta meron siyang 1080p, okay na ako doon. Masyado din naman madilim yung HDR eh. And malakas sa battery kasi pag may HDR, ganong brightness. Lipat tayo sa UI and user experience niya. So, kung mapapansin nyo, may isa sa mga takaw pansin sa kanya, or at least nagbibigay ng identity sa kanya is yung kanyang UI. Which, yung mga widget niya, ibang mga widget, gusto na sabihin lahat, ibang mga widget niya is interactive, like itong audio recorder. Widget yan, pero directly pwede mo nang pindutin yan kung gusto mong mag-record ng audio sa paligid mo. Like, kunwari, like yung nabanggit ko doon sa unboxing, like may usapan kayo magtutropa, mag-outing daw, tapos i-record mo yung boses nila. Kita nyo? Matik yan. Diretso na. So, pwedeng pasimple ka na mag-audio record sa mga usapan mo kung gusto mo kung may kausap ka or kung may call, pwedeng i-record mo na rin direct dito. Yes, ma-detect nito. And direct, pwede na rin. Isang pindot lang. So, interactive po yung mga ibang widgets niya. Hindi yung pipindutin mo pa, then saka pala mag-open yung user interface ng widget, kagaya nito. So, may mga widgets talaga siya na interactive. Like ito, yung compass niya. Pag pinindot mo, yan. Matic, maandar yung compass. So, very good to sa mga nag-hiking. Mahilig mag-hike, mag-outing. Yes. Hindi kayo ililigaw nito yung north, south, east, west niya. So, off mo lang ulit. Pag hindi mo nagagamitin, solid. Okay? So, kung papansin nyo yung wallpaper, ako na lang nag-design yan. So, kinuha ko yung wallpaper nila and then nilagay ko ng Kotman na mga logo. Actually, dalawang design to. Kung interesado kayo sa wallpaper, iwan ko sa Telegram group.
Yung link ng Telegram group, iwan ko dyan sa video description, okay? So, yun. And kung mapapansin nyo rin, ito ay basically stock Android, wala pong bloatware except sa mga konting Google na pwede mo nang uninstall or disable agad. Okay, pwede pong i-disable yung mga Google na hindi mo gagamitin. So, tinira ko lang yung mga gagamitin ko. And of course, yung mga nakikita nyo ibang mga apps is ako na po nag-install nyan. And also, kung mapapansin nyo dito sa kanyang recent, wala po yung clear. Para siyang iPhone, akala ko nung una. Pero, nung na-explore ko na siya, nasa pinakadulo pala yung clear all. Yun. So, kapag gusto mong tanggalin to lahat ng mga naka-open na to, pupunta ka pa sa pinakadulo, then pipindutin mo yung clear all. And of course, meron siya mga special features like pop-up, may mga floating po siya. Split screen, pop-up view, meron po siya. Pop-up view is more on yung parang nagpa-floating window lang. Like, testing tayo na isa. Like this one, yan, pop-up view. Yan, floating. See? You can adjust, palakihin, so on and so forth. So, yun. Meron po siyang 3 major updates sa software kung hindi ko pa po nababanggit. 3 major updates, that means makakatanggap to hanggang Android 17. And meron po siyang 4 years naman na security patch. So, not bad. Lipat na tayo sa audio. So, sa audio, dual speaker po ito, hindi lang halata kasi wala dito. Pero ito pong sa taas niya actually is very good speaker. Although kagaya siya ng ibang mga dual speaker na hindi pantay, but this one is hindi po ganun kalaki yung difference gap. Although kahit hindi sila pantay, hindi po nagkakalayo yung lakas ng audio nila, which is very good kasi mas na-enjoy ko yung stereo effect. Paparinig ko na sa inyo dyan sa screen. So, ang verdict ko rito, very good po yung loudness niya. Hindi nga lang sobrang lakas talaga. Like, pagka nasa tabing kalsada ka rinig mo, no. Pero kung nasa room ka, or nasa loob ka lang ng bahay, malakas na po ang audio nito. Not bad na rin. And pagdating sa quality, balance, low, mids, and highs naman siya. Pero hindi nga lang masyadong nagdo-dominate yung bass. So, hindi mo masyadong ramdam. May konting hint ng bass, but hindi siya ganun ka obvious. Pero at least, totoo po yung stereo effect niya. Good job. So, 1 to 10 siguro bibigyan ko ang audio quality niya ng 8 out of 10. Not bad na rin. Now, ito pa another na nagustuhan ko sa smartphone na to. This smartphone, this Nothing Phone 2a supports 4G LTE, 5G, VoLTE, VoWiFi, pero wala po siyang eSIM support ha. Walang eSIM support. Pakita ko lang sa inyo. Meron po siyang 4G calling, Wi-Fi calling, carrier video calling, mga ganyan. And then of course, nilipat ko sa 4G kasi mahina naman ng 5G rito. Pero papakita ko para sa inyo yung mobile data speed. So, sa mobile data actually, ang average na nakukuha ko rito sa normal na smartphone like sa Samsung ko at saka iPhone is around 10 to 15 Mbps. Pero this one, kaya po niya hanggang 20 to 25 Mbps. Solid, di ba? Sa Wi-Fi naman po, supported niyan 2.4 GHz, 5 GHz at meron din po siyang support for Wi-Fi 6E, okay, or Wi-Fi 6. Ang kinaganda niyan, supported niya for 4x4 MIMO gigabit LTE for 5G, standard tsaka non-standard. At 2x2 MIMO din and MU MIMO on Wi-Fi naman. Ito po yung mga bands ng 5G, 4G LTE just in case na curious kayo. Kasi ito po ay official na NTC, official na release sa Pilipinas, kompleto po ang kanyang bands. Kaya napakaganda po ng signal niya and actually, dahil sa kanya, hindi ko na masyadong nami-miss yung Red Magic 9 Pro ko kasi halos magkapareho sila ng sagap ng signal. Malakas din sumagap ng signal to kagaya ng Red Magic 9 Pro ko na napunta na sa ibang may-ari. Nabenta ko na. Malakas din po talaga siya sumagap ng data. Kita nyo naman sa speed test, diba? And gamit na gamit ng Wi-Fi nito ang 600 Mbps. Kung lumalagpas pa ng 600 Mbps, halos umabot na rin ng 700 Mbps. So, ang solid. Better po ang Wi-Fi nito sa iPhone 14 Pro and Samsung S23. Mas okay po rito. Meron din po siyang NFC antenna. Base sa website, ito pong bilog na to nakikita nyo sa paligid ng camera is yung NFC antenna po niya. So, just in case na naghahanap ng NFC, meron po siya. GPS accuracy, okay din. 1 to 2 meters accuracy and nagamit natin siya sa pagbabiyahe-biyahe ko lately nitong nakarang mga araw.
Meron po siyang Bluetooth 5.3. Supported po niya ang AAC, SBC, aptX Audio, and aptX HD, LDAC, LC3, Opus, and LHDC codecs. So very good din po ang kanya mga Bluetooth support. So kung balak niyo mag sound trip gamit ang Bluetooth 5.3 niya. Not bad, di ba? So bibigyan ko siya ng 9 out of 10 pagdating sa connectivity. Ang solid dito. Solid, okay? Although minsan, siguro tingin ko hindi yung problem ng internet, problem yun ng optimization ng nating OS. Minsan, medyo delay yung messages. Umaabot ng, minsan, 3 minutes. Like, dumating na sa iPhone ko, 2 to 3 minutes bago dumating sa nating phone. Pero minsan, sabay. May mga times na sabay sila, like, nag-chat dito, dadating din naman agad dito. Pero may mga times na nauuna rito sa iPhone, nadidelay siya ng 1, 2, 3 minutes. Depende. I don't know kung paano nag-work yung kanyang optimization sa dumarating ng mga messages, but okay, yun lang napansin ko. Pero sa mga call, real time naman. Sa mga chats lang talaga ako medyo napansin ko na may konting delay siya. Maybe konting kuting-ting pa, nakakalimutan ko laging asikasuhin pero kukuting-tingin ko siguro yung kanyang notification para mas maging real time. I-extend ko na lang siguro sa battery optimization yung mga importanteng apps like Messenger. But anyway, yun lang, napansin ko. But overall, okay pa rin naman siya. At least hindi yung isang buong maghapon na delay. Minsan, delay talaga siya. Now, lipat na tayo sa battery. Yan, ito naman ang wow na wow sa akin. Isa-isayin natin. Meron po siyang 5,000 mAh na battery. Supported po niya hanggang 45 watts. At yung 45 watts na po yun, ay kaya niyang i-full charge ang 5,000 mAh from 20% to 100% in 40 to 45 minutes. Malinaw? Punta na tayo sa cherry on top. PCMark. Ito, PCMark sa half brightness, half volume with internet. Umaatikabong 16 hours, 42 minutes, almost 17 hours. Parang rugged phone po yung kunat ng battery niya. Hindi ko alam kung anong optimization ang ginagawa ng nating OS dito, pero wow. Tapos, sabi ko, baka fluke lang yan. Try natin sa full brightness kung ganito pa rin ang performance. Sa full brightness, bibigay ito eh. So, lumipat tayo sa full brightness after 2 days. Guess what kung ano nakakuha akong score? Full brightness, 10 hours, 55 minutes. This is full brightness, full volume with internet. 10 hours, that's 11 hours na rin halos. 5 minutes na lang So, ganun po kagtindi ang battery optimization sa phone na to. Hindi ko alam kung ano ginagawa na focus dito. Pero siguro, nakatulong talaga na ang konti lang ng mga features na nandito. Yung mga, wala silang mga antivirus na nilagay, wala silang mga cleaner na inilagay, wala silang inilagay na kung ano pa mga witi-witi na mga hindi naman gagamitin ng normal na mga Pinoy. Wala kang ganun dito eh. Basically, ang makikita mo lang dito, may ilang game boosting lang dito. Sa setup, yes, punta ka ng meron siyang game mode yan. I-on mo lang yan, i-add mo yung mga games na in-install mo, so on and so forth. Yun lang yun. Sobrang gaan po ng kanyang operating system. Walang bloatware, konting Google lang, which is, again, pwedeng i-disable. Ganito po ang epekto. Ang kunat po ng battery. And, wala pong biro. Actual use, bago ako matulog, kina-charge ko na siya. Alam niyo kung nasa ang percent pa, 60%. So, maghapon ko siyang gamit, 40 to 50% lang po ang nagamit kong battery. Bago ako matulog, charge ko na lang siya ulit para pagising ko, 100% lang. So, hindi ko pa po ito nagagamit except sa PCMark, kasi sa PCMark kailangan niya malobat talaga. Pero ako mismo ang gagamit, hindi ko pa siya nagagamit below 40%. Pinakamalala na yung 50% kasi naglaro ako. Yes, ganun po siya kakunat. And I hope na hindi po siya masira ng updates ni nating OS, which tingin ko naman hindi kasi mukhang so far maganda pa rin naman yung kanilang reputasyon sa OS update, ni kagaya ng ibang mga brands dyan na pag nagpapadala ng update nakakadagdag ng sira, nakakabagal, nakakapagpainit pa, nakakapag-frame drops pa. Pero this one so far malinis pa, and yun tingin ko ang binayaran ko rito. Yes, maganda, binayaran ko rin yun, yung features niya, yung camera, yung battery, binayaran ko rito. Pero yung overall experience na kahit hindi siya gaming phone, is satisfied ako sa kanya. I can confidently say na ito ay jack of all trades, pero one up pa. Alam niyo yun? Kasi may mga features siya na wow talaga. Hindi top of the line lahat, pero wow pa rin ang experience. Bago ko makalimutan, no? So, tinest ko na rin siya. Hindi po siya for the past weeks.
hindi po siya nagsesend ng kung ano-anong data sa questionable mga server. Ang nagsesend lang ng mga data, sila Google lang, and yung Messenger. Kung ano yung i-open ko, like open tayo ng Google, tapos i-open natin ulit yun, yun lang. See? Si Google lang, yung mangungulit. Pero wala po rito kakaiba, questionable mga website or yung gallery app magsasend sa China ng kung ano mga server, wala po rito. So, yeah, this is not a China phone kasi. Okay? Although yes, Chinese si Carl Pei, yung founder nito, pero alam ko European na siya. Hindi na siya Chinese national if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Pero at least, alam ko sa research ko, this is Indian made, design sa London mismo. So this is not a China phone. This is more like UK phone, if I'm not mistaken. Anyway, correct me if I'm wrong na lang. Pero yun. So, verdict. Sa performance, mga naghahanap dyan ng talagang gaming phone, por favor, layuan nyo to, hindi ito para sa inyo, okay? Nasabi ko na sa inyo, hindi ito gaming phone, so don't buy this kasi gusto nyo mag-gaming phone. Kung ikaw ay mahilig sa camera, kung ikaw ay mahilig mag-picture taking, pero budget lang ang afford mo, pwede na to. Kung naghahanap ka ng stabilized na video kasi content creator ka rin, kagaya ko, din pwede to, 2 thumbs up pa nga. Kung gusto mo lang na magagamit mo maghapon while gumagamit ka rin ng mga social media lang naman, TikTok, Facebook, ano pa, Messenger, pwede din to. Ginamit ko rin siya ng konti sa video editing, pwede na rin to, kahit paano. Ginamit ko siya sa Google Maps, pwede lalo to. Okay? Pero gaming phone, no. Although yes, nakita nyo naman, kaya naman niya mag-game. Pero ayokong i-endorse ito as, or i-recommend ito as a gaming phone, no. Gusto ko gamitin nyo to as your jack of all trades, parang all-in-one yun na smartphone lang. Kaya mag-game, makunat sa battery, pwede sa camera, so on and so forth. Ito po yun, si nating phone 2A. So, I hope naging informative ito sa inyo. And I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo about sa phone na to. Again, dun sa problem nga niya dun sa gallery, sa camera. So, I hope masunod nyo yun kasi ako, yun yung ginagamit ko ngayon and effective po. Better alternative dun sa Google Photos. Yung Google Gallery niya. So, yun. Yun lang yung I hope na maging informative. Yun na yung pinaka-ambag ko sana sa community ng nating phone since magiging mukhang regular na nating phone user na rin ako. Yun lang. So, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng pag-review, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang dito na lang. This is Scottman. This was Nothing Phone 2A. And I'll talk to you again soon.